Yun bang kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lolokohin at hindi irerespeto ng kabiyak niya. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siyang sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na binabaliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Base sa nalalaman ko, sa Gospels, sinasabing 2 beses umiyak o tumangis si Kristo. Yung isa ay nung mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro. At pangalawa, yung narinig natin sa Ebanghelyo. Hindi po natin dapat ikagulat ito. Sapagkat si Kristo ay taong tulad mo, tulad ko. Nalulungkot din siya. Nasasaktan din siya. Nadidisappoint din siya. Kaya normal na tumangis at umiyak siya. Ang tanong ko ay ito, habang nagnililay ako, naisip ko, alin kaya sa 2 instances na ito, mas nasadden si Kristo, mas na-hurt siya, mas na-disappoint siya, and therefore mas tumangis at lumuha siya nang mamatay ang kanyang minamahal na kaibigan? O yung Ebanghelyong ating napakinggan, ang napipintong pagkamatay ng Jerusalem ng kanyang minamahal na bayan? Sa pakiwari ko, sa pagninilay ko, personal na pagninilay po ito, palagay ko dito at hindi sa pagkamatay ni Lazaro. At bakit? Bakit mas dito at hindi dun sa pagtangis niya kay Lazaro? Kasi si Lazaro nabuhay pa. Nang iyakan niya, nabuhay si Lazaro. Ito, nang iyakan niya, hindi na talaga nabuhay Nanatiling patay sa pagkakasala o sa kawalang pananampalataya. Si Lazaro kahit patay, dininig siya at sumunod sa kanya. Ang Jerusalem, buhay na buhay. Pero hindi lang naging bingi, naging bulag pa sa paghahari, kapayapaan at biyayang hatid niya. Binigyan niya ng pagkakataon. Isang beses lang si Lazaro na bumangon. Isang beses lang din, kinagat-agat ito ni Lazaro. Ilang beses niyang binigyan ng pagkakataon ang Jerusalem na bumangon. Pero ilang beses din siyang tinanggihan ito. Sa palagay ko, dito mas nalungkot at umiyak si Kristo. Experience will tell us na kahit umiyak tayong umiyak dahil sa hurt, dahil sa sadness, dahil sa disappointment. Di ba, maiyak mo lang yan, gumagaan na ang loob mo kung after ng iyong paghagulgol at pag-iyak ay may nangyaring maganda o pagbabago. Nagsisi o nagbago, nagsorry sa iyo yung taong nakasakit ng feelings mo, ng damdamin mo, nakuha mo yung gusto mo, naliwanagan ka kahit papaano, nagkasundo yung mga taong gusto mong magkasundo, sulit yung iyak mo. Pero kung walang pagbabago whatsoever, abay, nandun lagi yung sakit. Kasi naiiyak mo na pero wala pa rin nangyaring maganda o pagbabago. Hindi sulit. I'm sure, meron din kayong mga karanasan ganito. Yun bang kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lolokohin at hindi irerespeto ng kabiyak niya. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siyang sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na binabaliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Yun bang parang walang kinapupuntahan yung pag-iyak niya? Kasi kahit anong gawin niya, para tayo ay baguhin niya, para ang buhay natin ay improve niya, para tayo ay makonsensya niya, through our conscience of course, and through the people who care for us, and through the many things that are happening in our lives, reminding us how God loves us so dearly and very much. Sa kabila ng yun, di pa rin tayo nagbabago. Nako, napakasakit nun para sa ating Panginoong Jesucristo. Wala naman din siyang magagawa kung ayaw natin, di ba?
As some of you already know, ng isa sa mga imahe ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay yung crying mother, crying lady. Yung umiiyak siya. Umiiyak siya para sa atin ng mga anak niya. Pero alam po ninyo, sa palagay ko, mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, kundi para kay Kristo na anak niya. Kasi hindi naman tayo kayang iligtas ng mahal na ina. Si Kristo ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung siya na hindi tayo kayang iligtas ay umiyak na para sa atin, how much more si Jesus na makapagliligtas para sa atin, kaya lang ayaw natin. Di po ba mga kapatid, kapag wala tayong magawa kung minsan, gustuhin mo mang may magawa, wala kang magawa, iniiyak mo na lang. Ganon ang mahal na ina. Wala siyang magagawa upang tayo iligtas. Bagamat para sa atin, nagdarasal siya. So doon ay umiiyak na siya. Wala siyang magawa. So imagine, yung pain ni Jesus, sapagat siya ang tagapagligtas natin. Siya ang makapagliligtas sa atin. Kaya lang ayaw natin siyang pansinin. Kaya ko sinabing, yung pain ni Jesus can be more than the pain Mother Mary is experiencing. Kasi ayaw natin. At kaya ko rin sinabi na po pwedeng mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, kundi para sa anak niya. Sapagkat ang anak niya si Jesus ang mas nagbe-bear ng pain na ini-inflict natin dahil ayaw nating pansinin ang kaligtasang hatid niya sa atin. That's exactly how we feel whenever we are praying, not anymore for ourselves, but for the person who makes us cry, lalong-lalo na kung alam natin unti-unti na niyang sinisira ang kanyang buhay. Pero anumang gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, anumang paalala ang sabihin natin, anuman ang aksyon na execute natin, ay ayaw pa rin. So, di ba, may mga experience tayong ganito na umiiyak ka na, hindi na para sa sarili mo, kundi para sa Kanya na mahal mo sapagkat alam mo, sinisira na niya ang buhay na at ang kaniyang pamilya. To the point na titigil ka na lang sa pag-iyak, tatahan ka na. Kasi either napagod ka na o ang luha mo ay parang naubos na. Look, hindi po natin sigurado kung umiyak uli si Kristo pagkatapos nito. Lalong-lalo na kung nung nasira na talaga yung templo at napahamak na ang maraming tao dito dahil sa katigasan ng kanilang ulo na ayaw nilang magbago. Pero isang bagay, ang sigurado ko, na ang mga tao naman sa Jerusalem dito, ang siyang umiyak nang masira na mawasak na ang templo at masira na ang komunidad nilang mga Hudyo. And that was after ng pag-iyak ni Kristo. Yun sana ang iwasan nating mangyari, na tayo naman ang umiyak pagkatapos ni Jesus dahil sa katigasan ng ulo natin and as much as ayaw nating talikunan at baguhin ang mga kasalanang kinasasadlakan natin. In the same way na bago sana tumigil sa pag-iyak, yung mga taong nagpapahalaga sa atin dahil sa sila'y napagod na rin sa atin, nainip na rin sa pagbabago natin, mapatahan natin sila dahil sa pagbabago natin. Kasi kapag nauna silang tumahan, dahil nabandal na sila at nainip na sila sa pagbabago natin, siguradong tayo naman ang iiyak sa habang panahon at matindi ang pag-isisi natin pag nagkaganon. Ito sana ang biyayang makita natin at lalong-lalo na biyayang makita ng mga taong gusto nating magbago, lalo pat kung ito'y mga mahalaga sa buhay natin. Panalangin para sa pagbabago ng isang tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan, o aming Ama, sinabi mo po minsan sa pamamagitan ng iyong propetang si Ezekiel na hindi mo ninanais ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang iniibig mo ay ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Ganito rin po, aming Ama, ang ninanais at ipinagdarasal namin para kay. Pakibanggit po ang pangalan ng taong gusto nating magbago. Pakialaala din sa ating isipan ng kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga nagagawang pagkakasala. Makita nawa niya, o aming Ama, na sa kanyang ginagawa, wala siyang ibang sinisira unang-una kundi ang kanyang sarili. Hindi lamang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, kundi ang kanyang katauhan, ang dating siya.
Siya yung dating mapagmahal, mapagkalinga, makapamilya, may pangarap sa buhay, responsable, magalang, may respeto, magaling makisama. Kung bakit sa isang idlap ay nagbago, hindi na siya yung dati naming nakakasama. Oh Lord, nami-miss namin siya. Sobra. Sana maging ganun din siya. Ma-miss niya yung dating siya at yung dating epekto ng kabaitan niya. Hindi yung ngayon. Hindi yung ngayong wala nang direksyon ng buhay niya. Sana makita niya kung paano siya sinisira at ang kaniyang mga mahal sa buhay ng kanyang pagkukulang at pagkakasala. Tulad ng alibughang anak, magising nawa siya sa katotohanan. Mamuhay siya sa kasalanan sa lalong madaling panahon habang meron pang natitira na mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Maisip nawa niya at may kapakumbabaan niyang aminin sa kanyang sarili na mali talaga siya. Na hindi naman siya makakarinig ng maraming mga puna mula sa amin kung maayos lamang ang buhay niya. Madalas kasi nakaangal agad siya, gumaganti agad ng mga argumentong wala namang ibang punto, kundi ang ilihis lamang ang sisimula sa kanyang sarili. Kami na nga itong nagmamalasakit pero kami pa ang masama. Siya na nga ang aming pinagmamalasakitan pero siya pa ang para sa kanya ang siyang tama. Panginoon Diyos, masyado na po siyang nalilang ng diablo kaya humihingi na talaga kami ng tulong sa iyo. Bulungan mo po siya, kalabitin mo po siya. At kung kinakailangan, sigawan niyo na po, kantiin niyo na po para lamang magising bago siya tuluyang bangungutin. At sa paggising niya, sa pagbabago niya, sana ay may matira pa sa kanya mga mahalagang tao, bagay, o sitwasyon o pagkakataon na unti-unti niyang sinasayang at nawawala sa kanya dahil sa katigasan ng ulo niya. Masyado na po kasing mabigat para sa amin Kung sana ay sa kanya lamang dapat uminog ang aming mundo, hindi. Meron din kaming sariling buhay. May mga negosyo, trabaho, ministeryo, pinagkakaabalahanan sa buhay. May mga iba ring problema. Kaya napakalaking kabawasan sana kung siya'y magbabago ng talaga. Hindi na siya makapagpapabigat pa, ay makatutulong pa. In fact, kahit na nga po, hindi na makatulong. Magbago na lang. Huwag na lang magbigay ng konsumisyon. Sa buhay na ito, o aming Diyos, kahit na anong problema kasi, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa ibang tao, pagtutulong-tulungan naman makakaya naman, lalo na't nandyan ka. Pero napakahirap pala kapag ang problema ay gagaling sa isang tao na inaasahan mo dapat ay kakampi mo, kasama mo sa pagharap ng problemang ibibigay ng mundo. Pero siya pang numero unong nagpapabigat sa buhay mo. Kung sana'y pwede mong tiisin, kung sana'y pwede nilang naming hindi tangkilikin, palayasin, or sa mahabang panahon ay hindi na talaga kibuin. Hindi Pamilya pa rin namin, mahal pa rin namin. Sana naman, ito'y kanyang makita na kami ang unang-unang nagdadala ng bigat ng pagkakasala niya. Kami ang pinaka-nasasaktan. Kami ang pinaka-umiiyak. Kami ang pinaka-nahihirapan. Nakalulungkot nga po na parang mas may tiwala at mas nakikinig pa siya sa iba kaysa sa amin na kanyang pamilya. Sino pa ba, Panginoon, ang bukod sa iyo mananatili sa kanya sa huli kapag wala na ang lahat sa kanya? Kundi kami pa rin naman na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tapos kami ang ganito'y mas pinahihirapan niya. Sana, Panginoon, makita niya na ang totoong pagmamahal ay hindi yung pangukonsinti sa kanya ng mga taong nakikinabang sa kung ano man ang meron siya, kundi yung pagbawal namin sa kanya sapagkat gusto pa namin maging maayos ang buhay niya at mas matagal pa namin siyang makasama. Kaya naman bilang panghuli, bagamat napaka-importante pa rin naman, ay pinagdarasal din po namin, Panginoon, ang mga taong tulad namin ay nahihirapan, pero patuloy pa rin nagdarasal para sa pagbabago ng kanilang mga minamahal. Tulungan mo po kami, Panginoon, pare-pareho. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, palawakin mo ang aming isipan, patatagin mo ang aming kaluluwa, pahabain mo po ang aming pasensya, palakihin mo ang aming puso para mas makapagmahal at mas makapagsakripisyo pa
Huwag nawa kaming mawawala ng pag-asa at patuloy naman ang palataya ng aming mga ipinagdarasal ay makapagbabago pa. Na po pwedeng ma-delay lang o po pwedeng hindi na talaga kung kami mag-give up na sa kanila. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na maging tulay ng pagbabago nila. Tulungan mo po kami. Ito'y aming isinasamo sa iyong pangalan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.